Magandang hapon po mga kabombo. Ako po si Dan Cedric Ferrer from David Maldan, Pangasinan. Yes sir, bago po ang lahat, kamusta naman po ang buhay singer ngayon po? Sa ngayon po, bilang ang buhay singer po sa akin ay nakaka-excite po. Bilang singer po, ano po siya eh. Nakaka-excite po talaga. Ayun po. Yes sir. Yes sir, syempre unang-unang po sa lahat, salamat po sa oras nyo, no? At yes po. pumayag po kayo sa amin na inyo po kaming pinaunlakan dito po sa Panayam. At syempre aram ko po, araw ng linggo, pahinga o kahit oras po ng inyong family time or friend time there or maging sa self time, no. Maraming salamat po sa oras po ninyo. At syempre sir, bago po ang lahat, ito po yung ilan sa mga sinalihan nyo nasa listahan po natin, Grand Audition Qualifier ugnayan sa Pasko 2024 at marami pang iba. Sir, kamusta po ang naging experience sa mga ito, sir? Ayun, masaya po sumali sa mga singing contest. At the same time, nakakaba po talaga, lalo na po harap ka po sa maraming tao, ganun po. Sir, linawin ko lang po, grupo po ba ito ng pagkanta, sir? Or may, dito po sa tatlong nakalista dito, may competition po? Yes po, yung una po tapos yung pangalawa po. Competition po siyang sinalihan po. So sir, syempre, paano naman po sa competition, sir, paano naman po yung experience doon? Syempre, di hamak na mas nakakaba, lalo na kung mag-isa mong magpe-perform, mag-isa mong kakanta, at sa harap po ng maraming tao. Paano naman po yung experience dyan, sir? Paano nyo po iniibsan yung kaba? Ano po, dinadama ko na lang po talaga yung kanta kapag nasa harap na po ako ng madaming tao. Minsan po, iniisip ko po, inaalay ko na lang po sa mga mahal ko sa buhay, yung mga kantang inaawit ko po sa harap ng stage. Yan po. Yes sir, syempre, di ba, ibang klase po kapag nagpe-perform tayo sa maraming tao. Pero paano po, saan po tayo humuhugot ng lakas kapag magpe-perform na po tayo sa crowd na yan? Paano po natin titignan sa part tayo titingin ng crowd para po maibsan kahit pa paano yung kaba po na nararamdaman natin? Bilang singer po kasi ang turo sa akin, tumingin po sa mga judges, ganun po. Pero kung sa akin naman po, kung ang kakantahin ko po ay para sa mga taong tungkol sa pagmamahal, ganun po. Pinipili ko na lang kung tumingin sa mga taong magjowa, ganun po. Kung tungkol lang magulang, minsan po tumitingin po ako dun sa mga lolo-tola. Iniisip ko po na sila po yung kapamilya ko po para po mas lalo ko pong madama yung kanta. Yes sir, pero nung first time niyo po sumali sa mga Patimpalak, sir, paano naman po yung experience niyo doon? Ito ba naging magandang karanasan din po? Kamusta po yun, sir? Naging magtagumpay po ba? Or medyo hindi po pinalad, pero bakit po pinagpatuloy pa rin natin ang pagsali po sa singing contest? First amateur singing contest po kasi nung ako po ay 8 taong gulang po dito po sa barangay po namin. Ako lang po yung 8 years old doon, ako po yung pinakabata. Hindi naman po pinalad nung time na yun, pero nakita ko po sa mga magulang ko, nakita ko po sa mga kamag-anak ko, sa mga taong nanood po ng performance ko kung gaano po sila nasiyahan at kung gaano po sila humanga ng isang tulad kong bata pa lamang po nung time na yun ay naglakas loob sumali sa mga ganong Patimpalak ko. Ayan po. Yes sir, itong nakalista naman po dito sir na competition, ano po ito sir? Local, sa bayan na po ba ito or provincial wide na po? Ano po, sa bayan po ng Madan po siya, municipal po. Municipal competition po siya. Ginaganap po siya every December. Isa na po siyang tradisyon ng municipal namin. And last year ko lang po naisipang sumali. And sa awa po ng Diyos, nakapasok naman po sa Grand Audition. Ngunit hindi nga lang po pinalad makuha yung champion. Sir, mga ilang taon naman po yung kasama natin or yung mga nakalaban po natin sa mga contest na ito? Ito pa yung parang sa unang sali po natin. Ito po ba ay kayo rin po yung pinakabata o nasa tamang edad po yung kalaban po natin? Parang may age limit po. Nung last year po, yung sa ugnayan po, ano po, may nasa age naman na po yung mga nakalaban ko noon. Meron pong mga teacher na po, ganun po. Pero meron din naman pong mga estudyante na kagaya ko. Ito po ba, sir, nabanggit niyo po kanina na barangay yung competition na sinalihan natin, sir? Yes po, yung pinakauna po. Ito po ba, sir, Barangay yung po siya. parang isa sa may malawak po na contest na sinalihan po natin ngayon? Bayan na po yung
Presenta natin. I mean, sa bayan na po tayo nakilahok po sa competition. Yung last year po, naugnayan, yes po, ipirepresenta ko po ang barangay ko po nung time na yun. Pero nung grade 8 po ako, hindi po grade 8, pero nung 8 years old po ako, yung sinasabi ko pong unang contest ko po, yun po ay amateur singing contest lang po sa barangay namin, kung saan may mga taga-ibang barangay din pong lumahok, ganun po. May mga, ano po yung parang malawak na po na sinalihan natin na singing contest? Ito po ba sa bayan wide lang po, or plinano na rin po nating sumama sa mga provincial wide, provincial competition, or maging sa regional competition po? Yung pangalawa kong nabanggit na po na competition, siguro po yun po yung masasabi kong pinaka-wide po na competition na nasalihan ko. Kasi isa po siyang contest kung saan lahat po ng mga accountancy students sa buong bansa ay nagsama-sama po through online po. Doon po nagpakitang gilas po, nag-send ng video, nagkomanta po online para po maipakita yung kagalingan sa pagkanta, and isa naman po ako sa pinalit upang maging isang NFJPIA member. Congrats, sir. Pero ito, sir, may nababasa po ako, kayo raw po ay former Coro and Coro Universidad de Dagupan. Well, ang Coro Universidad de Dagupan kasi mga kabombo ay napapakinggan din po natin yan, or nakikita po natin silang mag-perform sa mga iba't ibang aktibidad po dito sa lungsod, or maging sa mga provincial nakikita-kita po natin. Kayo po, sir, ay former Coro na Coro Universidad de Dagupan. Kamusta po ang experience naman po dyan, sir? Ay, ayun po. Isa po sa napakagandang experience ko po ang pagiging Coro. Kahit na hindi naman po ako inabot ng isang buwan sa pagiging Coro, pero naipakita po nila sa akin dun yung samahan na meron po sila. Hindi lang po kasi sila basta kumakanta sa iba't ibang lugar, iba't ibang events. Kung makikita nyo po kasi yung community nila dun sa loob, sobrang ituturing ka po talaga nilang parang pamilya. Ayan po. Yes, sir. Sa kabila po ng magandang karanasan din po sa Coro University, sir, bukod sa pagkanta at syempre sa pag-aaral po, sir. Sa ngayon po, wala naman po ako masyadong pinagkakabalahang iba. Ano lang po, sa pagkanta lang po talaga. Minsan po, nag-uploads po ako ng mga videos ko sa Facebook, ganun po. Ginawa ko po siyang hobby, mag-cover po ng kanta. Yes, sir. Syempre, ang buhay kolehiyo talagang napaka-busy po, especially nasa accountancy po kayo. Paano niyo po binabalanse ngayon yung time po ninyo sa passion, sa kagustuhan po o sa pagkanta at sa pag-aaral, sir? Paano niyo po binabalanse yung time po? Paano po binabalanse? Siguro po, minsan po naglalaan, minsan po tuwing Sunday, ganun po, minsan po nakikinig po ako ng mga bagong kanta, while sa weekdays naman po, dun po nag-aaral po ako, ayun. Yes, sir. Ngayon, sir, kamusta po? At ano po yung plano po natin, no? May mga singing contest po ba tayo na parang napapakinggan po ngayon, or may plano po tayong sumali? At pero kamusta po ngayon, sir? Meron po ba? Meron po ba tayong napapakinggan na plano po natin sumali ngayon? Sa ngayon po, wala pa naman po ako nakikita mga singing contest. Pero kung meron man po akong mabasa or open naman po akong sumali sa mga ganyan singing contest. Sir, since mahilig din po tayo sa pagkanta, ano naman po ang musika para po sa inyo? Ano po ang naidudulot po nito sa inyo? Ang musika po para sa akin ay isa po siyang breather, kung saan kahit na gano'n na po kagulo, kahit na gano'n na po ako ka-stress sa school, kahit gano'n na po, kahit na gano'n na po ako ka-stress sa school, kahit na madami pong gawain, isa po siya sa nagbibigay ng calmness sa akin, isa po siya sa nagpapangiti, nag-iiba ng mood ko, yun po. Bukod po dyan, sir, ano po yung magandang naidudulot din po natin ng pagkanta sa ating pong sarili, sir? Nabuboost po ba yung confidence? Mga ganito.
Yes po, nabuboost po ng pagkanta yung confidence ko. Especially po pag kumakanta po ako sa harap ng madaming tao and nagugustuhan po nila. Ganun, minsan minsan pinapakanta ako sa kasal, ganun po. Nabuboost po talaga yung confidence and may fulfillment po na mararamdaman, especially pag naitawid mo yung kanta ng maganda. Yes po. Sir, since nabanggit po ninyo, nagpo-post din po kayo dito sa Facebook, no? Nagpo-post po tayo dyan. Sir, napapakinabangan na rin po ba natin or pinagkakakitaan na rin po ba natin itong hilig po natin sa pagkanta? Hello, sir. Ayun po, sa ngayon po, hindi pa po kasi nagsisimula pa lang po tayo. Pero, hello po? Ayan, sir. Yes po. Sa ngayon po, hindi pa po kasi nagsisimula pa lang po ako. Pero, in God's will po, sana po. Kasi maganda rin po siyang source of income. Totoo, sir. Pero syempre, we're looking forward din po, no, na kapag mag-scroll tayo dyan, makikita natin dyan, napakarami na pong likes. Ay sabi ko, siguro ang may isip ko na lang, ay dati dumaan to sa na-interview ko to, ngayon sikat na, yung mga ganun. Looking forward for that po, sir. At syempre, sir, ilan po, ano pa po, may mga naiimbitahan po ba tayo? Nabanggit nyo rin po na naiimbitahan tayo sa kasal. May pagkakataon din po ba, sir, na parang itatap ka? Uy, kanta ka naman sa birthday ng anak ko, yung ganun, sir. Yes po, lalo na po sa mga relatives ko po. Minsan po, hindi po talaga maiwasan, lalo na po pag nakita po nila yung mga post ko sa Facebook, ganun po. Minsan po, inaanyayahan po talaga akong kumanta. Yes, sir. Since nagpapatuloy pa rin po tayo, no, at ngayon ay parang marami pa pong things to discover din sa pagkanta. Sino-sino po ang inspirasyon natin ngayon sa pagkanta, sir? Ang inspiration ko po siguro ngayon ay ang mga magulang ko pong OFW po na nasa ibang bansa kumakayod para lang po makapag-aral ako. Sila po yung nagiging inspirasyon ko bawat pagtanghal ko po sa stage, bawat pagkanta ko po. Sila po yung una ko pong naiisip. Sino naman po ang nag-influence siya po sa inyo, sir, sa pagkanta? Mapa-local man yan or international, sino po ang nag-influence sa inyo, sir? Nakapag-influence po sa aking artist po, si Michael Pangilinan po. Ang gaganda po kasi ng mga kanta niya. So And more yung on, timbre po ng boses niya. Yes. more on R&B style, sir, tama po? Yes po. Siyempre, mapapakinggan natin yan maya-maya mga kabombo. At siyempre, sir, meron po ba tayong gusto pang sabihin na batiin sa atin pong programang Bombo Musikahan? At siyempre po, meron din po ba tayong gustong i-invite kung meron po tayong gustong ipa-follow sa ating pong Facebook page or maging any social media platform po? Ayan, so babati po muna ako. Binabati ko po yung mga dati kong kasamaan sa Coro di Dagupan, yung dati ko pong mga kaklase sa grade 11, mga APM DOS. Binabati ko po kayong lahat. Salamat po sa pagsuporta sa akin. Ayan. Gusto ko rin pong sabihin na kung pwede, ipa-follow po ng aking Facebook Dan Cedric Ferrer lang po. Ayun po. Nandun po. Naka-pin po yung mga videos ko po. Ayun po. Ayan, mga kabombo, no, binanggit nga po ni Sir Dan Cedric Ferrer yung kanyang Facebook page. Kung gusto niyo pong pakinggan etong Michael Pangilinan niya pong tinig, bisitahin lang po ang kanyang Facebook page. At muli, sir, maraming salamat po sa oras po ninyo para po paunlakan kami sa ating programang Bombo Musikahan. At mag-iingat po kayo, sir, and good luck po sa journey niyo po sa larangan po ng musika. Thank you so much din po. Thank you so much, sir. Oras po natin mga kabombo ay 48 minuto po, makalipas ang 1:00 ng hapon. Samantala mga kabombo,